Magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Pwede po ba nating kamayan ang siguro mga 5 tao? At sabihin niyo po sa kanila, ito po, no? Instruction ko. Tingnan niyo, ha? Ako muna. Instruction. May instruction, may instruction. Sabihin niyo po sa kanila, salamat sa iyong paglilingkod, mahalaga ka sa Panginoon. Pwede po ba yan? Yan. 5 tao. Salamat sa iyong paglilingkod sa Panginoon, mahalaga ka sa Panginoon. Mahalaga ka. Mahalaga ka. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. 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 Wow. 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 Kapag tapos na po kayo, pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. 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 Napakasarap po sa pakiramdam kapag mayroong, di ba po? Ang pag-uusapan po natin ngayon is about honor, pagpaparangal. Kung meron po kayong Bible, makibasa po kayo sa akin. Sa unang Samuel, chapter 2, verse 30. 1 Samuel, chapter 2, verse 30. Ito po ang sinasabi, sabi po dito sa NIV. Those who honor me, I will honor. And those who despise me will be lightly esteemed. Pinagpala na po ng Panginoon pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Thank you, Lord, for this wonderful privilege and opportunity to honor you, Lord God, in this place. Panginoon, kung merong mga pinakamataas na parangal, sa iyo po namin ito ibinibigay. Ikaw ang dapat na parangalan sa buong buhay po namin, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, as we worship you in spirit and truth, maintindihan po namin ito, maunawaan po namin ito, Lord God, that the honor, Lord, your honor, Panginoon, is a valuable virtue na kailangan naming matutunan for today. Panginoon, bigyan niyo po kami ng bukas na isipan, buksan niyo po ang aming puso at kalooban upang tanggapin ang iyong mga salita. Gamitin niyo po ako bilang inyong lingkod. Ikaw po ang siyang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Ang iyong banal na Espiritu, Lord God, ang siyang aming ma-experience, Lord God. Maranasan po namin, Panginoon, ang iyong presensya sa lugar na ito. Let your revival flow in this place. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We receive it in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, tayo po'y makakaupo na. Napakasarap po na tayo po ay, kumbaga parang nakakaranas din ng pagpaparangal. Pero mas masarap, yung ikaw mismo, yung nagpaparangal. Tama po ba? Tama po ba? Mas masarap yung ikaw yung nagbibigay. No? Dito po sa ating binasa, ang title nga pala po nitong ating mensahe sa araw na ito is about honor, a kingdom culture. Honor, a kingdom culture. Ito po, pagka sinabing kultura, ito po ay sinasabi po natin, no? Ito po yung kingdom ng Panginoon. Sa kingdom ng Lord, okay, kailangan matutunan natin yung kultura ng pagpaparangal. Yan. Ito po yung tatalakayin po natin ngayon. Lalo na sa ating mga Pilipino, no? We have a culture na honor culture, no?
Anong tawag doon? Sino po dito nagmamano pa? Alam niyo po kapag ka pumupunta, dahil alam nila na ako rin po ay pastor dito, kapag ka sa school days, lalo na nataon na recess, okay, yung mga bata, nagmamano sila, okay. To show, bakit nagmamano? To show respect. Tama. Respect for elders. Hindi pa naman ako matanda. Olders ang tawag ko dito. Pero hindi. Ito kumbaga paggalang. Okay? Paggalang. Respect for elders, honoring them. Lalo na yung ating, sino po dito, may mga magulang pa. Ayan. Andito po yung mama ko, nakita ko siya. Ayan. No? We honor them. These practices reflect something deeply biblical in our sense. No? Honor is a kingdom value. Ulitin ko po ulit. Yung pagpaparangal daw pala, it is a kingdom value. Importante po ito. Lalo na sa atin, bilang isang mananampalataya, dito po sa iglesia, dapat kumbaga na-emphasize ito. Dapat normal ito. Sabi mo sa katabi mo, dapat normal sa iyo ang magparangal. Dapat normal sa iyo ang respect. No? Kaya lang, nakakalungkot isipin, many cultures are celebrating, maging sa buong mundo, they are celebrating independence. Kumbaga, wag mo na akong pakialaman. Independent ako. Sa sobrang independence, dapat kailangan kasi balansehin yun eh. Sa sobrang independence, nagiging liberated na. No? Out of control. At nangyayari, napopromote ngayon, self-promotion na ngayon. About self. No? Hindi na Christ-centered, kundi self-promotion na. Yung respect sa parents, leaders, and even sa mga may asawa. No? Sa mag-asawa, nawawala na yung respect. Nawawala na yung honor. Scripture reminds us that God's kingdom works differently. Yes, we are here in this world, but we have to cultivate. Kailangan pangalagaan po natin ito. Honor. Sabihin nyo nga po, honor. Yan. God says something very powerful. Doon sa verse na binasa po natin, sabi po doon, those who honor me, I will honor. Ang ganda, no? Sabi ng Panginoon, kung ikaw, no? Kung sino man yung paparangal sa akin, ako mismo, yung Diyos, paparangalan kita. Paparangalan kita. And naalala ko tuloy yung pagpapakilala ng Panginoon kay Abraham, kung babalikan niyo po yun, basahin niyo na lang po sa Genesis, no? Sabi ng Panginoon kay Abraham, I am your greatest reward. Wow. Wow. And dito, sinasabi ng Panginoon, kung sino man yung magpaparangal sa akin, tignan mo, ito yung reward ng Panginoon, I will honor you. The maker of heaven and earth. Yung Diyos yung kataas-taasang Diyos, siya mismo yung magpaparangal. Kanina, Sinabi ko po sa inyo, di ba? Okay, parangalan niyo po, kahit 5 tao lang, no? Yung feeling na ikaw yung tumatanggap ng parangal. Wow, masarap. Tingnan niyo, tao pa lang po yun. Pero kung si Lord yung magpaparangal, wow. Pero merong prerequisite. Kailangan those who honor me. We have to honor God. No? We have to honor God. Honor is not just politeness. Hindi lang ito paggalang. Hindi lang ito basta, kumbaga parang magandang attitude. No. Honor is recognizing the value God places on people. Kumbaga, ito po yun no? Kung si Lord, okay, kung tayo po, pinaparangalan natin ang Panginoon dahil importante siya, mahalaga siya sa atin, mahal natin siya. Tama po ba? Kung ano man yung mga mahalagang bagay na gusto ng Panginoon kung ano man yung mga mahalagang bagay na gusto ng Panginoon, dapat ganun din yung gusto din natin.
Di ba ganun po yun? Tingnan niyo po. Noong nililigawan ko po yung asawa ko, inaalam ko po kung ano yung mga alam niya. Kung ano yung mahalaga sa kanya, kung ano yung gusto niya. Tama? Kasi gusto mo nga malaman eh. Bakit? Kung ano yung mahalaga sa kanya, ay yun din yung gusto mo na pahalagahan din. Tama po ba? Kapag ka mahal mo ang isang tao, ganun eh. Lalo na kung sa Panginoon. Kung ano yung mahalaga sa Panginoon, dapat pinapahalagahan din natin. At ito po, dito po mapasok yung honor eh. When God values people, tignan niyo po, kung itong mga taong nasa paligid natin, pinapahalagahan ng Panginoon, ano yung rason natin para hindi rin natin sila pahalagahan? Dapat pahalagahan din natin sila. And the way to value people is to honor them. To honor them because mahal din sila ng Panginoon. Tignan niyo po yung katabi ninyo. Mahal po sila ng Panginoon. Mahalaga rin sila sa Panginoon. Amen po ba? No? Honor is recognizing the value God places on people and responding with humility and respect. Pagpapakumbaba and respeto dun sa tao. Now, I'm talking about not just those people who are, kumbaga, parang kaibig-ibig. Sa tingin po natin, kaibig-ibig, madaling mahalin, madaling irespeto po yun eh. Tama. Pero pagdating doon sa mga taong ayaw na natin, Lord, sama ng ugali niya eh. Hindi nga ako pinapansin eh. I-honor ko pa? Sobra ka naman, Lord. Well, ito po yung sinasabi ng Panginoon. At ito po yung tatalakayin po natin ngayon. Para maunawaan po natin mabuti yung honor, no? When we honor God and the people He places in our life, we position ourselves for God's favor, blessing, and eternal reward. Wow! No? Kapag tayo pala, okay, ino-honor natin ang Panginoon, at the same time, ino-honor din natin yung mahalaga sa Kanya, no? We invite, we position ourselves for God's favor and blessing and eternal reward. Yung blessing ng Panginoon, nagfo-flow sa buhay natin. Kapag ginagawa natin to, we honor God, and we honor those people around us, whoever sino man sila, no? God's favor, blessing, and eternal reward will flow in our lives. Amen. Gusto po ba natin yun? Parang wala yata. Honor invites God's reward into our lives. Yun po yung totoo. Kapag tayo po, no, kino-cultivate po natin ito, yung pagpaparangal. Yan. Sa Panginoon at sa mga taong nasa paligid po natin. We invite God's reward into our... Now, don't misinterpret me kapag sinabing rewards. No? Kasi may mga, kumbaga parang, si pastor, parang, ang tawag dyan, yung bang, puro blessing na lang yung pinipreach. No. We have to balance this. No? Na, yes, totoo po sa Biblia, nagre-reward ang Panginoon. No? But, ito pong honor, okay, meron pong kaakibat ito na pagmamahal. Hindi lang siya pagpaparangal per se. O, respeto kasi kaharap mo na eh. Hindi. Dapat may background po ito. Yung pinaka-basis nito is the love. The love of you to them, to those people around you.
You honor them because you love them. You honor them because God loves them too. Yun po yung pinaka-basis po dito. Now, paano ba natin gagawin po ito? Number 1, honor begins with honoring God. Honor begins with honoring God. Tingnan niyo po. Ito pong binasa po natin sa 1 Samuel chapter 2 verse 30. Sabi doon, those who honor me, I will honor you. Paano po nasabi ito doon sa talatang na yan? Bigyan ko po kayo ng background dito. Yung context po nito. Kasi ito po bago ko po, ginagawa ko po itong mensahe na to para bang sabi ko, Lord, ang hirap naman nito. Para kasi ako, tinatamaan din ako eh. Ako yung unang tatatamaan eh. Pagka gumagawa ng mensahe. Lord, bigyan niyo po ako ng text. Gusto mo ng honor, Lord, i-preach ko po dito sa church. Sige po, bigyan niyo po ako ng text. Ito yung binigay sa akin ng Panginoon. Nung binigay sa akin ito ng Lord, binasa ko siya. Tapos habang binabasa ko yung konteksto, kasi dapat kailangan may context siya eh. No? Parang, wow, nakikita ko rin sarili ko. Parang ganun din ako ah. Kasi tingnan niyo po, ito po yung konteksto nito. Sabi dito, yung nagsasalita dito, yung propeta na pinadala ng Panginoon para kay Eli, the high priest is in Israel. Kaya lang ganito, yung kanyang yung kanyang pamilya, no, yung mga anak, no, they are violating, no, they disrespect God's holiness. Na wala yung honor sa kanyang mga anak. Biruin mo pati yung mga sacrifices, no? Pinipilian na kagad nila bago nila pinipilian na nila yung mga taba, okay? Yung magagandang parte, okay? Kasi kapag nagsasacrifice sila, may lamb o kaya may mga cattle, ganyan, pinipilian na nila, which is dapat hindi. No? Pinipuwersa nila yung mga nagsasacrifice, okay? Na ibigay na sa kanila kagad yung pinakamagandang part bago sila mag-sacrifice. Mali. At ito pa, they abuse women in the church, no? Sa loob. Sabi doon kung babasahin niyo po yung konteksto, at grabe, no? Tingnan niyo po. Tinignan ito ng Panginoon, dishonor sa kanyang harapan. At kumbaga, pinagbayaran nila ito ng napakagrabe. Tinanggalan sila ng rights. Kasi, tingnan niyo po, yung mga high priest noon, no, yung kanilang lineage, talagang high priest, puro mga priest yan. Pero dito, kay Eli, dahil hindi niya na-manage yung kanyang pamilya, hindi niya na-manage yung kanyang mga anak, at yung kanyang mga anak, no, talagang nagpatuloy dun sa pag-aabuso sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ito yung binanggit ng Panginoon sa kanila. Those who honor me, I will honor. Pero, dun sa mga nagdi-dishonor sa Kanya, they will be cut off. And, napakabigat po nito. Kaya sabi ko po sa inyo, kailangan po natin ihanda yung sarili natin. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Handa ka na ba? Hindi, sige, tanungin mo, baka natutulog Ihanda mo na siya, baka para magising naman ng konti, di ba? Honor begins with honoring God. Honor God through whole heart obedience. Buong puso. Buong puso ang pagsunod sa Panginoon. Sabi nga sa John chapter 14, verse 15, if you love me, sabi po ni Jesus ito, you will keep my commandments. Kung mahal mo talaga ako, sabi diyan sundin mo yung mga utos ko, no? Honoring God
means wholehearted obedience. Honor is not just words of worship. Hindi lang ito pag nag-worship tayo dito sa church, hindi lang kapag kumakanta ka sa church, yes, nag-worship ka na. It is not, hindi lang basta ganon. Kundi you place honor, okay, in your obedience to God. Pwede kasi na nag-worship ka, naglilingkod ka sa Panginoon, okay, sumusunod ka sa Panginoon, dito sa loob ng simbahan. Pero hindi mo naman ginagawa yung kalooban niya. Paglabas mo dito, baliwala. Honor, no? Ang pag-honor sa Panginoon, kailangan sumusunod tayo sa Lord. Kabaligtaran, tingnan po natin, if we disobey God, we dishonor God. Simple as that. Napakabigat ano? Yun po yung katotohanan. Ano na? Let's review ourselves. Let's assess. Ano ba, Panginoon, yung yung kalooban mo na nais kong gawin ko? Ano ba yung gusto mo na nais kong gawin ko? Lord, baguhin niyo po yung puso ko. Baka kasi hindi na ako sumusunod sa iyo eh. Baka yes, nagiging busy ako. Maaaring sa ministry. Yes, nagiging busy ako sa buhay na pinagalob mo sa akin, na-enjoy ko ito. Pero baka kasi hindi na ako sumusunod sa iyo. Kailangan ko i-check yung buhay ko. Kailangan ko i-check. I want to honor you, God. Gusto po ba natin i-honor ang Panginoon? Then obey the Lord. Sundin po natin siya. Obeying His commandments. That is the true honor. Yun yung tunay na pagpaparangal sa Panginoon. Sumunod ka sa Panginoon. Surrender your desires to God. Ano ba yung mga desires natin? Surrender it to the Lord. Let's live according to His will. Lumalakad pa rin ba tayo doon sa kalooban ng Panginoon? Nasusunod pa rin ba po natin yung nais niya sa ating buhay? Let's assess. Tignan po natin ito, no? Does my life honor God when no one is watching? Kapag ikaw na lang mag-isa, napaparangalan mo pa rin ba ang Panginoon kahit na walang nakakakita sa iyo? Let's honor God. Honor God by prioritizing Him above everything. Sa lahat po. Sabi nga sa Matthew 6:33, di ba? But seek first the kingdom of God and His righteousness. Seek first God. Unahin natin si Lord. Priority natin ang Panginoon. No? And all these things will be given to you. Now, honor means giving God the first place. Not just a place, but the first place. Siya lang. We have to make God our priority. When God becomes the priority, everything else finds its proper place. Finds its proper place. Kaya napaka-importante to love God more than anything else. Honor God with humility and reverence. Sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 9, sabi po dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Humility recognizes that everything we have comes from God. Parang ganito po, no? As we honor God, sabi nga natin,
Mahal natin ang Panginoon, no? Dito na po papasok yung mga tithes and offerings natin. Dito na po papasok yung ating wealth, no? Bakit tayo nagta-tithes? Bakit tayo nag-offering, no? Bakit po? Because we want to honor God. And ito po yun no? Kapag tayo po ay nagta-tithes and offering sa Panginoon, hindi lang po tayo nagbibigay sa church. Kumbaga parang sinasabi natin, it is a message to the Lord. Lord, lahat ng meron ako, sa iyo galing. Sa tuwing tayo ay nagta-tithes and offering, parang sinasabi mo sa Panginoon, Lord, I want to honor you, Lord, with my wealth. Itong lahat ng meron ako, wala ito kung hindi ka kumilos. That's why I am giving this to you. I am giving this to you. And that is honor. In-honor natin ang Panginoon. Sa bagay po na yon, no? We acknowledge His authority over our wealth, over our properties, over kung ano man yung meron tayo. We honor God of His authority. Lord, ikaw kasi yung makapangyarihan, kaya ako magta-tithes. Kaya ako mag-offering. Kaya ako magbibigay. Kasi ino-honor kita. Yun po yung simple message po doon. No? We submit to His wisdom. We trust His plan. That is what the message of giving is. Kapag nagbibigay po tayo sa Panginoon, we give it to the Lord. Not just for people. We give it to God. We give it to God. No? Jesus honored the Father when even to the cross. Because of this, the Father exalted Him. Sabi nga sa Philippians chapter 2, verse 8 to 9. No? Kung maging binanggit din po ito sa John chapter 12, verse, nawala. May binanggit po dito John chapter 2, nawala na. Wala kasi sa slides ko yun. Kanina binabasa ko siya Sabi doon, kung pinaparangalan, kung gusto mong parangalan ng Panginoon, no? Ganun na rin, pinaparangalan natin si Kristo at pinaparangalan din natin yung bawat isa. Kung pinaparangalan natin yung bawat isa, ganun na din, pinaparangalan mo rin ang Panginoon sa bagay po na yon. Yun po yung binabanggit doon That's why we have to honor God at all times. At all times. Honor begins sa Panginoon. Sa simula talaga, si Lord talaga ang una. Pangalawa, honor God by respecting the authorities He establishes. Dito medyo nagiging mabigat na. Sa Panginoon, wow, sige, Lord, all out. Pero paano po, Pastor, paano ko i-honor yung authorities? Dito nga sa mga balita, corrupt Paano mo honor sila? Yung mga ginagawa nila, hindi maganda. You know what? Sabi po sa Romans chapter 13, verse 1, let everyone be subject to the governing authorities. Tignan niyo po ito. For there is no authority except that which God has established. God has established these leaders. The authorities that exist have been established by God. Ano po yung binabanggit dito ni Pablo? Honor leaders as God's appointed servants. Ang hirap Paano kung ayaw mo dun sa leader? Paano kung ayaw mo dun sa government official?
Ang hirap ano. Authority ultimate comes, sabi po doon, authority ultimately comes from God. This includes government leaders. Kasama po sila doon. And honoring authority does not mean they are perfect. Kapag ka in-honor pala natin ito po yung sinasabi dito eh. Kapag ka in-honor pala natin sila, kahit na may mga ganun silang ginagawa, hindi naman natin sila tinotolerate dun sa mga bagay na masama. Ayaw din ng Panginoon yun. Ayaw din ni Lord yun. Kaya lang, on how we respond to it. No? Lord, panalangin natin sila. Panginoon, baguhin mo yung puso niya. Napakasama niya eh. Nangungurap siya. Corrupt siya. Pero Lord, inilalapit namin sila sa iyo. Sana makakilala sila sa iyo, Lord. Makakita nila yung tunay na pagmamahal mo. Abutin mo sila, Panginoon. Mahalin mo rin sila, Panginoon. Ang hirap ano? Ang hirap po eh. We honor authority. That doesn't mean they are perfect. They're imperfect too, katulad din natin. Maaaring sila, nakikita natin, na-highlight kasi sa media eh. Pero kung titignan din natin yung sarili natin, we are imperfect person too. Pero pinahalagahan din tayo ng Panginoon. Tama po ba? Lahat po tayo, we are imperfect. Kaya nga kailangan natin si Lord eh. Kasi siya yung pumupuno sa imperfection natin. Siya lang yung may kayang pumuno sa kakulangan natin. And all people need Jesus. Paano nila malalaman yon? Pag-pray natin sila, abutin natin sila ng pagmamahal, abutin natin sila. When we honor them, inaabot natin sila. Hindi natin tinotolerate yung sin. We are against sin. Ayaw natin yun. Pero it's time to honor them. Because we want to recognize God's order in their leadership. We honor them not because sila ay nagkakasala. No. We honor them because we recognize God is still in control sa lahat sa lahat sa paligid po natin. Tama po ba? God is still in control. Kung mali man yung ginagawa nila, God will persecute them. Kung mali yung ginagawa nila, hayaan natin ang Panginoon. God is a God of justice. Tama? Ang mahalaga, how do we respond to it? We honor them. Sa Panginoon na ang hustisya. Ang mahalaga, yung sa puso natin, huwag mag-iwan ito ng galit. Huwag to mag-iwan, okay, ng sama ng loob. Diba kapag nakakanood tayo ng news, diba parang lalo nag-iinit yung ulo natin eh. Pero palitan natin ito. Lord, abutin niyo po sila. Try to honor them and let God establish His authority. Hello? Honor them. Ang hirap, Lord. Yes, mahirap. And naalala ko tuloy kung gaano kahirap ito. Pinaalala sa akin ng Panginoon yung istorya ni David saka ni Saul. Naalala niyo yung story ni Saul? Saka si Saul, okay, with nagkakaroon siya ng jealousy, no? Alam niya na si David yung susunod eh. At hindi yung anak niya eh. Anong ginagawa niya? Hinahabol niya. Gusto niyang patayin. No? Hinahabol niya.
Unfair yun, di ba? Kay David, unfair. Gusto akong patayin ng hari ko. Na kung si David naman ino-honor niya nga yung appointed ni Lord di ba? Lumalaban nga siya para sa Israel Lumalaban siya para sa hari niya si Saul. On their time. Pero noong dumating po yung punto, no? May pagkakataon siya Alam mo yun? May pagkakataon siya Ito na yung pagkakataon na pwede na siya maging hari. Na-anoint na siya noon Na-anoint na siya noon. Pwede na siya maging hari. Andun na yung pagkakataon, pwede niyang patayin si Saul. Andun na Kumbaga ito, andyan na Pagka pinatay na yun, hari na siya. No question asked. Pati si Lord matutuwa. Pero tignan niyo po, anong ginawa ni David? Hindi niya ginawa. Anong sabi niya? David honors Saul even when Saul treated him unjustly. Sabi niya, I will not touch the Lord's anointed, appointed. Nakita niyo po yun? Kalaban niya na yun But he honored it. And look at David, the king. When he became king, God honors him more. Wow! Kaya totoo po yung binasa po natin Kung sino man yung nag-honor sa akin, I will show honor to him. He honor, tingnan niyo si David, he honor his enemy. Bumalik din sa kanya yung honor na yun. Sino yung nagtitreat sa atin unjustly? Tignan po natin ito. Let's honor. Ang hirap po nun. Yes. Pero gagawin po natin ito. Because we recognize God in our life. Because we recognize His authority over our lives. We can now release forgiveness. Why? Because God is my God. He is my Savior. He is my sovereign Lord. Yes, people may treat me unjustly. Dito po sa mundong ito, makakaranas tayo ng mga unfair. Napakaraming unfair dito sa mundong ito. Pero hindi ibig sabihin na yun na yung right mo para saktan din sila. Ang sinasabi dito, we treat them with honor. Ang hirap. Lord, ang hirap. Ang hirap. And sabi ko, Lord, ang hirap naman ito. Oo, sabi niya. Sabi ng Panginoon, nang-usap sa akin ng Panginoon Sabi ko, hirap. Abang pinag-aaral ako, hirap na pagpatawad. Parang hirap magpatawad sa mga taong nakasakit sa iyo. Ang hirap magpatawad dun sa mga taong nag-abuse sa iyo, okay? Sa kabaitan mo, yung mga ganon. Pero alam niyo sabi ng Panginoon? Yun din yung ginawa mo sa akin Look at the cross. You treat me unjustly. Minahal kita. Pero nagpapatuloy ka pa rin sa kasalanan. Pero, kabila pa noon, inalay ko pa rin yung buhay ko sa iyo. Alam ko, magpapatuloy ka pa sa kasalanan Pero patuloy akong magre-remind ng iyong aking pagmamahal sa iyo. You treat me unjustly. Tignan niyo po yung cross. Jesus was treated unjustly. All the shame, all the pain, lahat tinanggap ng Panginoon. Kaya sinasabi niya sa atin, yes, mahirap yun. Kaya nga dinanas ko na yun sa cross ng Kalbaryo. I paid it all for you. Binayaran ko na yun. Kung meron man unjust treatment,
pinaka-unjust treatment in human history, tinanggap na yun ng Panginoon. Tinanggap na yun ng Panginoon. If we look at Jesus, mas madali na ngayon mag-i-honor yung mga taong nasa paligid natin. In-honor tayo ng Panginoon kahit hindi tayo kahabag-habag. Minahal tayo ng Panginoon kahit hindi tayo kamahal-mahal. Siya yung unang gumawa noon. Parang ganito sinasabi ni Lord. Tingnan mo ako. Tingnan mo ako. And tingnan mo ito, mahalaga rin sila sa akin. Honor them. Hello? Honor leaders as God's appointed servants. Yes, mahirap, but we have to look at Christ of what He has done to us. Amen. Honor parents as the foundation of blessing. Sabi nga po sa Ephesians chapter 6, verse 2 to 3. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. Hallelujah. Sa kultura nating mga Pilipino, wag po natin tatanggalin ito. Respeto sa mga nakakatanda sa atin. Pwede po ba yan? Maging dito sa church. Wag po natin tanggalin yon. Respeto doon sa mga elders, sa leaders po natin. Sa ating pastor. Honor them. Magulang natin sila spiritually. And then, yung physical magulang din po physically yung magulang po natin, no? We have to care for them, no? In their old age, kailangan po nila 'yon. Dishonor towards parents often leads to broken relationship and spiritual consequences. Kapag ganun po yung ginawa natin, dishonor, kabaligtaran. Sabi po doon, long life baka maka-cut off. Katulad po doon sa binasa po natin kanina sa 1 Samuel, hindi sumunod yung mga anak ni Eli. Pinatay sila ng Panginoon in a most drastic way. No? At sabi doon, yung prophecy doon sa lipi ni Eli, no? Imbis na magkakaroon sila ng long life, dahil hindi sila sumunod sa Panginoon, hindi nila in-honor, okay, yung kanilang patriarch, kumbaga yung kanilang mga ninuno, ganyan. Hindi nila in-honor yung kanilang pangalan, yung kanilang, kumbaga, reputation. Okay? Hindi nila in-honor. God will cut their life off. Ang hirap po nun. That's why we have to honor our parents, our spiritual parents, our leaders. Honor spouses through love and respect. Ito pa po. As we honor God by respecting those people around us. Kasama po dito yung may mga asawa. Sino po dito may asawa? Yan. Katabi niyo po ba siya ngayon? O yung iba nasa ibang bansa? Ayan. First Peter chapter 3 verse 7, sabi po, tignan niyo po, mga asawang lalaki, parang ako din po ito . Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives. One wife, isa lang, asawa lang. And treat them with what? With what? Respect as the weaker partner and as
heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Baka kaya siguro yung mga panalangin mo hanggang ceiling lang. Teka lang, tingnan mo muna yung relationship mo sa iyong asawa. Baka hindi mo na siya nare-respeto. Husbands, honor your wives by sacrificial love. Yun po yung sinasabi. Sacrificial love. Gentleness. Minsan nare-rebuke din ako ng asawa ko. Sabi niya, nasaan na yung gentleness mo? Sorry. Let's honor our wives. Mga kalalakihan, hello. Para sa atin po ito, hello. We protect them with love. Hello. Mga asawang babae naman, akala nyo kami lang ha. Wives, teka lang, magtatago muna ako. Hindi, joke. Wives, honor your husbands by respect. Respetuhin niyo rin sila. With love and respect. Partnership. Support. No? You support their decisions. You partner with them. Not kumbaga parang na-overpower nyo sila. No? Hindi, sabi doon, submit. Submit. Mga kababaihan, hello. Teka lang. Sa ano po ito? Turo po ito ng Panginoon. Pagka ginawa po natin ito, no? When we honor each of us, lalo na sa mga mag-asawa, when we honor each other, God will flow honor to your household. Wow! Baka kaya hindi nagpo-flow yung reward ng Panginoon. Baka kasi merong mga di pagkakaunawaan eh. Kailangan lalawakan nyo talaga yung pangunawa ninyo eh. Tama po ba? No? Kailangan po yun magkaroon ng pangunawa. Sabihin mo katabi nyo po ba yung asawa ninyo? Sabihin mo sa kanya, I want to understand you. I love you. Unawain niyo po. Magkaroon po tayo ng unawaan sa bawat isa. No? Parang may nakita po ako may nabasa po ako, may mga stages daw yung marriage, no? Na para bang una may honeymoon stage, no? And then sa second stage, yung bang makikita mo na yung mga pagkukulang niya. Yun po yung second stage. At dun sa third stage, dun po maraming bumabagsak. Ano yun? No? Dahil nakita mo na yung mga, kumbaga, weakness niya, yung mga kakulangan niya. Okay, na-disappoint ka na sa kanya. Yun yung stage 3. Doon marami nag-fade. Doon marami nag-give up. Pero dapat pumunta ka sa stage 4. Ano yung stage 4? Ano man na ikaw din, imperfect ka din. Ayan. Inuunawa mo na din. Yes, imperfect siya. Totoo yun. Ikaw din imperfect. Nagkakaroon na kayo ng acceptance ng imperfection. And then pupunta na sa stage 5. Now, they can enjoy marriage. Why?
Nakita nila yung kakulangan nila, naunawaan na nila yun, si Lord na yung pumupuno sa kanilang kakulangan. And they become strong because of Jesus. Hallelujah. I hope wag tayo manatili sa stage 3. Mag-level up na. Hello, mga mag-asawa. Level up na. Baka nasa stage 3 pa rin kayo eh. Punta na tayo sa stage 4, 5. Okay? Okay, wag na tayo mananatili sa stage 3. Honor. Husbands and wives, honor your spouses. No? Last, medyo mahaba na po. Hanggang mamayang hapon po ba ako dito? Fasting yata ngayon eh. Sorry. Last, honor everyone because they bear God's image. Honor everyone because they bear God's image. Honor people regardless of the status. Ano man yung kanilang estado sa buhay, you have to honor them. Kung mapapansin niyo po, no, kanina pinag-uusapan natin yung honor sa mga highest authority. And then, on our spouses, on our peers, yung mga kaibigan din natin, no? Ano to? Kumbaga ang tawag dito? Yung ka-level natin. Upward level, yung level natin. Ito naman, everyone who is beneath us. Yan. Kasama na po dyan yung mga anak natin, okay? Kasama na po dyan yung mga sabihin natin, kung employer ka, employee, okay? Yung mga taong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, under you. Okay? Ito po yun. Honor people regardless of their status. Ano man yung status nila, co-workers, employees, kapitbahay mo man sila, okay? People who disagree with us. Baka mayroong mga taong, kumbaga parang opposition dun sa mga prinsipyo mo, okay? Dun sa mga ayaw mo, okay? Ikaw kasi lalo na nung eleksyon, di ba? Kanya-kanyang kulay eh. O ako dito sa brown. Meron bang brown? Ako dito sa gray. Meron bang gray? Oh, taga-gray ka kasi. Ganyan kasi yung mga iniisip nyo eh. Dito ako sa black. May mga ganun eh. Nagdi-disagree. But it is not our right to dishonor them. To disrespect them. Hello? It is not our right to disrespect them. Kailangan nga, ito nga tinuturo eh. Honor. Honor those people who disagree with us. Andun pa rin yun. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 17, show proper respect to everyone. Ano sabi doon? Everyone. Sa lahat. Love the family of believers, fear God. Honor the emperor. May binanggit dito, emperor. Pati yung authorities, higher authorities. No? Love the family, love the authorities, and then respect everyone beneath us. Kahit kapag kumakain po kayo sa restaurant, tama po ba kumakain? Alam niyo po sa McDonald's, palagi kami kumakain dun eh. Alam niyo po ba na self-service doon sa McDonald's? Sino dito? Ako po, naging ano ko na po yun. Kaya nakalagay, self-service. Pagkatapos sabi kumain, niligpit namin sa tray yun. Tapos lalagay namin doon sa ano. Yan. Self-service eh. Kumbaga tulong mo na rin yun. You honor those people who is working inside that restaurant. And then I say, boss, thank you ah. Alam niyo kapag tinatawag mo isang tao, boss, salamat. Ganyan ha, boss. Well, you place them. Ito, simple lang yun eh. Gesture lang yun eh ba? But it brings something in their hearts. Uy,
Special ako. Pinapadama po ba natin yon dun sa mga taong, sabihin natin, they are working to us? Maliit lang na bagay yun eh. Pero yung ma-experience nila na, yung bang, kahit ikaw yung customer, ito po na-experience po namin ni Daddy sa isang restaurant. Di ko na po sasabihin, baka sa FB kasi. Sa isang restaurant, although bibigyan ka ng menu, hindi siya meron siyang waiter, ganyan. And then, habang kumakain kami, napansin ko, yung kinakain ko, hilaw. Hilaw siya. Sabi ko, nakakalahati na ako eh. Sabi ko doon sa waiter, hindi ko na siya pinagalitan. Sabi ko, tignan mo ito. Sabi ko, hilaw ba to o talaga ako lang yung nagsasabing hilaw? Pero sabi ko sa kanya, kung ito ay babawas sa sweldo mo, okay, wag mo nang ituloy. Huwag mo na ireklamo. Hindi sir, sabi niya, ganito, akong bahala dyan. Sabi niya, nilapit niyang ganun. Sabi niya, sir, pasensya ka na po, sir. Talagang hilaw po yung na-serve po namin. We are sorry. Tapos, binigyan pa ako ng soup. At tapos, nagulat ako. Sabi niya, sir, ito po kasi, mag-intay muna kayo ng ilang minuto. Tapos, nung nag-intay kami, syempre, iusap muna kami ni Daddy. Tapos, mayroon naman, ito po, sir, inano po namin. Ni-replenish namin ulit. Wow! Kumbaga parang, kalahati na yung nakakain ko eh. Binago nila ulit. Bago na ulit. Sabi ko, hindi ko na makakain ulit yan eh. Take out ko na lang. Busog na ako eh. Kasi matatapos na ako kumain eh. Paghihiwa ko, tapos hilaw lang, nakita ko ganun. Sabi, hindi, okay lang sir. Hindi ba pabawa sa sweldo? Hindi po sir. Hindi po sir. Okay lang. So, nadama ko yung nila. Yung bang, napansin ko, kapag in-honor mo pala yung mga taong ito, they will honor you back. Hello? That's why we have to honor everyone. Tingnan niyo po yung katabi ninyo. Honor them. Honor them. Honor is not based on someone's position, but on their value before God. Hello? Honor is not based on someone's position, but on their value before God. Iisipin palagi natin ito. Mahalaga ba itong tao na ito sa mata ng Panginoon? Kung mahalaga, you place honor to them. You honor them. You honor them. Regardless of their position, regardless of their status, you give honor to them. Mahirap? Tignan natin si Jesus ulit. Honor appears through humility instead of competition. Philippians chapter 2 verse 3. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, sabi nyo nga, humility, value others above yourselves. The world promotes comparison and rivalry. Ganun no? Pagalingan. Okay? Pagka mas magaling ako kaysa sa'yo, okay, mas ako yung may authority. Parang ganun eh. But the Bible teaches us this. In the kingdom of God, God teaches we celebrate each other. Mas magaling ka sa akin? Sige, ipupush pa kita. Sige, go. Galingan mo pa. Mas galingan mo pa kaysa sa akin. Why? We are honoring them. Ang nangyayari kasi, selfish ambition eh. Dahil nagiging makasarili ka, nagiging prideful ka, nagiging competition patuloy. Maging sa ministry, pagalingan ngayon, ganun. Padamihan ng
pagandahan ng ng skill, ng talent. Mas magaling ako sa ganito, mas magaling ako. Yan. Ang ministry po hindi competition. Ang ministry po natin is to honor each other. We lift everyone up to God. We lift them up. Palagi ko sinasabi sa mga leaders ko, sabi ko, galingan ninyo. Galingan ninyo. Kung mas gagaling pa kayo sa akin, salamat sa Panginoon, nagtagumpay ako. Bakit? Mas magaling na sila kaysa sa akin. Hallelujah! Meron ng papalit sa akin. Hello? Di ba mas dapat matutuwa ka? Mas magaling sila kaysa sa iyo. Hindi mo dapat ikalungkot yun. Hindi yun makakabawas ng iyong dignidad. Hindi. Ng iyong reputation, hindi. Mas lalo mo sila i-push pataas. Pagka pinupush mo sila pataas, kumbaga parang itataas ka rin ng Panginoon eh. Hello? Your success does not threaten me. Dapat ganun po yung mindset natin. Your success is not threatening me. Yung success mo, ikinatutuwa ko. Kaya kapag nagbo-browse kayo sa social media, no, buti pa sila, naka-travel, ganyan, buti pa sila, sana all, di ba? May mga ganun. Sino nagsasabi nun, sana all. Alam niyo yun, inggit po yun eh. Hello? Wala na, natutulog na yata eh. Naiinggit tayo doon sa success na iba. At tapos nalulungkot tayo. Dapat ako din, ganun. Dapat ako din ganito. Wrong. If we want to value honor, kung meron ka man nakikitang kapatiran nagtatagumpay, ipagpasalamat mo yun sa Panginoon. Lord, salamat, nagtatagumpay siya. Lord, salamat, dahil meron siyang pera para mag-travel. Lord, ingatan niyo po siya. Lord, papagtagumpayin niyo po siya. You place honor to that person. Hindi siya dapat kainggitan, kundi dapat i-honor niyo sila. Yung success nila, success mo rin. You celebrate with them. Hindi siya dapat kainggitan. Hello? Honor others by serving them. Tingnan niyo po ito. Maging si Jesus, sinabi niya po ito, Mark chapter 10, verse 45. For even the Son of Man did not come to be served, but to what? Serve. And to give His life as a ransom for many. Diyos siya. Makapangyarihan siyang Diyos. Pero anong pinili niya? To serve. Anong pinili niya? To give His life. Yun yung Diyos na sinasamba po natin. In God's kingdom, greatness is measured by service. Service. Paglilingkod natin sa bawat isa. As we serve each and everyone around us, okay, we are honoring God Himself. Kapag tayo daw ay mayroong puso na mag-serve sa bawat isa, when we place honor to those people above us, on our level, or those people beneath us, okay? God, we are honoring the Lord. Di ba sabi nga natin, mahal mo si Lord? Di ba sabi nga natin, gusto natin i-honor ang Panginoon. Ito yung gusto ng Lord. I-honor mo rin yung mga taong
ibinigay niya sa paligid natin. Regardless of their status, regardless of their position, regardless kung nagdi-disagree sila sa atin, we place honor to those people. When we do that, we honor our God. We honor our God. Serving people demonstrates that we truly value them, just like God valuing them. Ikaw na ngayon yung kumbaga parang nagiging kamay ng Panginoon para abutin sila. Ikaw na ngayon yung nagiging paa ng Panginoon para puntahan sila. Ikaw na ngayon yung tinawag ng Panginoon para iparana sa taong ito na mahalaga sila sa mata ng Panginoon. Pribilehiyo po yun, mga kapatid. It is a privilege to be called by God. The one who has the power and authority over all, the maker of heaven and earth, King of kings, Lord of all, Lord of all. Siya yung tumawag sa atin. Bumaba siya dito para mag-serve, maging example para sa bawat isa sa atin. Gawin din natin po yun. Honor is not a small thing. Mabigat po ito, katulad ng sinasabi ko po kanina. In God's kingdom, honor reflects humility. Honor preserves the relationship. Honor protects spiritual authority. And honor invites God's favor. Kapag ginawa po natin ito, God promises, those who honor me, I will honor. Wow. When we honor God, or when we honor parents, our leaders, our spouses, our employers, our co-employee, our peers, our friend, yung mga kapitbahay natin, yung mga taong tinitreat tayo unfair, unjustly, when we honor those people, we honor God Himself. Those who honor me, I will honor you. Are you ready to honor God? Are you ready to honor each and every one? I hope maging attitude po ito, maging kultura po natin dito sa church ito. We place a value on that person. Hindi kahit na sino po yung pumunta dito, we place value on that person. We honor them. We should honor them. We release honor. We align ourselves with the culture of heaven. Ito yung kultura ng heaven eh. Ito yung kultura ng langit eh. Pagdating natin sa langit, ito rin yung kultura doon eh. Practicein na natin dito. Practicein na natin dito sa loob at labas ng simbahan. Practicein na po natin yung honor. Pagpaparangal. And when heaven sees honor on earth, God releases His reward. God releases His reward. Tayo po tayong lahat. The greatest example of Jesus Christ, the greatest example of honor is Jesus Christ. He humbled Himself. He obeyed God's will, the Father's will,
and serve humanity even to death on the cross. Because of His obedience, God highly exalted Him. Philippians chapter 2, verse 9. Through Christ, we learn the true honor, true heart of honor. Kanino natin matututunan yung honor? Sa Panginoon. And through Christ, we receive the greatest reward of all. Ano po yun? Eternal life with God. I hope naging mahaba na po ito. Pero ito po kasi yung gusto iparating sa atin ng Panginoon. Huwag nating hayaan mawala yung pagpaparangal natin sa bawat isa. Huwag mawala yung pagmamahal natin sa bawat isa. Huwag po mawala yung honor, yung value, yung virtue po na ito. Huwag po mawala ito sa ating buhay. Meron isang lalaki. Dito po ako magtatapos. Meron isang lalaki. Pinalaki siya ng magulang niya. Yung tatay niya, tricycle driver. Yung nanay niya, nagtitinda sa palengke. Pinag-aral siya, pinagtapos siya ng pag-aaral. And then, every time na umuwi siya, galing school umuwi siya sa bahay, nagmamano siya sa tatay at nanay niya. Pilipino talaga eh. Filipino style. Sa amin hindi eh. Sa bahay po namin hindi mano eh. Kiss. Affection. Pagkaalis kami, pagkadating namin sa bahay, kiss. Dito po sa kanilang tahanan, nagmamano siya. And then one time, dahil lumaki na siya, nakapagtapos na siya, trabaho siya sa ibang lugar, hindi na siya nakakauwi. At pagka tumatawag yung mga magulang niya sa kanya, parang na hindi niya na napapansin kuminsan. Masyado akong busy na, mamaya na. Alam mo na, grown-ups. Dumating yung punto, sabi ng kapatid niya sa kanya, sabi niya, "Kuya, uwi ka na dito." Masama na yung kalagayan ng ating tatay. Hindi niya napansin, yung kanyang mga magulang, tumatanda na pala. Naabutan niya sa ospital yung kanyang tatay. Nakita niya doon, kinuha niya yung kamay at tapos nagmano siya. Sabi niya, "Patawarin niyo ako. Hindi kita, nawala na yung honor. Nawala na yung respeto ko sa iyo." Yun na pala yung huling pagmamano niya sa kanyang tatay. Hindi siya nagsisisi dahil hindi niya minahal yung kanya. Mahal niya yung magulang niya. Kaya lang, nagsisi siya dahil kulang na yung panahon niya para parangalan yung kanyang magulang. I hope it is not the last time that we place honor for the person next to you, to our loved ones. I hope it is not. I hope na hindi pa siya huli, kapatid. Sana hindi pa huli para abutin sila ng pagmamahal ng Panginoon. I-honor natin sila. I hope hindi pa huli. I hope hindi pa huli. Mga magulang, mga kapatid, sometimes we think we have more time to say sorry, more time to show respect, more time to restore relationship. But the truth is, life is unpredictable. And honor delayed is often honor denied. Kapatid,
Ngayong araw na ito, maaari ang banal na Espiritu nangungusap sa bawat isa sa atin and keeps reminding us bilang magulang, bilang asawa, bilang leader, bilang kaibigan. Place honor to those people around us. God is giving you an opportunity today to restore honor before it is too late. Before it is too late. And most importantly, God is inviting us to honor Him with your whole heart. With your whole heart. Hallelujah. Sige po, kausapin po natin ang Panginoon. Lord, we want to honor You. As we place honor to Your name, wag po namin, Panginoon, makalimutan na i-honor yung mga taong nakapaligid mo, itinalaga mo sa bawat isa sa amin. Lord, hindi aksidente na sila ay yung aming na-meet. Lord, wag po namin ma-miss yung opportunity to place honor to those person, to those people around us. Hallelujah. Mga magulang, mga kapatid, may mga tao po ba tayong na-dishonor? May mga tao po ba tayong na-disrespect? May nakausap po ba tayo sa chat? Or may mga tao ba tayo na pinagtaniman natin ng sama ng loob, bitterness towards someone who hurt you? Dishonor often begins quietly in the heart. Hindi natin napapansin. Ito na pala yung nagiging stronghold ng kaaway para hindi tayo makapag-serve sa Panginoon. Huwag nating pahintulutan ito ngayon. We want to release honor. Lord, kasangkapan ninyo po ang bawat isa sa amin na magmula sa amin, Panginoon, itong pagpaparangal na ito. Sa ibang tao, sa iyo, Panginoon, Lord, sa amin magsimula itong honor na ito. As we draw an example to you, Lord, ikaw po, Panginoon, place this in our hearts, in our words, in our attitude, Lord God. We want to return to honor You, Lord God. We want to restore honor in our relationship. And we want to surrender our heart to You. Hallelujah. 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 Kausapin po natin ang Panginoon. Sige po. Alalahanin po natin, may mga tao po bang mga na-dishonor po natin? This is the right time. I want to give you an opportunity. Honor those people right now. In prayer, ito po gawin po natin. Sa ating pananalangin sa Panginoon. Panginoon, sabihin niyo sa Lord, Panginoon, may mga tao ba akong na-disrespect? May mga tao bang naging unfair sa akin, Lord? Lord, masakit yon. Sige po, kausapin po natin ang Panginoon. Lord, may mga tao bang nag-treat sa akin unjustly, unfair? Lord, salamat sa iyong mensahe. This is a reminder, kapatid. This is a sign na rin, kapatid. Release forgiveness. Release the honor to those people. Pwede po ba yan? Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. 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 Lord, we want to honor You by
releasing honor to those people who hurt us, abuse us. Ang hirap, Lord. Yes, mahirap. Pero we will do this because you are in order, Lord God. We will do this because you are our God. We want to honor you, Lord God. That's why we want to release forgiveness. Lord, we want to honor you, God. That's why we want to love these people, Lord. We want to release. Come on, kapatid. Mga magulang, mga kapatid. Release. Release. Unforgiveness. Release the pain. Release the hurt. Release it. Release it. Release it. Sinasabi ng Panginoon ngayon, kapatid, ibigay mo sa akin all those pain, all those hurt. Look unto Jesus. Let's go back to Jesus. Kung meron mang totoong nasaktan, si Jesus yun at yun, tinahako niya. Those pain, alam niya yun. Alam niya ito. Alam niya nasaktan ka. That's why God wants to free you. Release those honor. Release that forgiveness. Release it, kapatid. Hayaan mo ang Panginoong Jesus ang magpalaya sa iyo, Lord. Palayain mo yung sarili mo dyan. God is inviting you to honor these people. And you bring honor to God. And then, let's honor the Lord. Panginoon, alam mo po kung ano po yung nararanasan naming pain. Lord, alam mo po kung ano yung nararanasan naming unjust treatment. Kung meron man nakakaalam nito, ikaw yun, Lord. But this time, Lord God, in this holy place, Lord God, in this holy place, we want to surrender it to you, Lord. Patawarin niyo po kami if we disrespect, we dishonor, Lord God, those people whom you love. Panginoon, patawarin niyo po kami, baguhin niyo po i-transform niyo po yung puso namin, baguhin niyo po yung puso namin, Lord God. Lord, we want to surrender our hearts to you. We want to go back to you, Lord. We want to go back to you, Jesus. Can we sing that? I'm coming back. Let's go back. Kapatid, kung gusto mo ma-release, mapalaya, meron po ba dito gusto niya mapalaya? Taas nga po yung kanyang kamay. Mapalaya doon sa mga pain. Mapalaya doon sa mga hurts. Meron po ba dito? Pakitaas nga po yung mga inyong kamay. Hallelujah. Salamat po sa mga nagtaas ng kamay. Thank you. Thank you. Lord, nakikita niyo po yung mga kamay na yan. Lord, we want to release that pain. Lord, we want to release that dishonor, Lord God. We want to honor you, Lord God. We want to go back to you. Hindi ko na kayo papalapitin dito. Kapatid, in your place, in that place, dalangin ko po, Panginoon, katagpuin niyo po ang bawat isa sa amin, Lord God. Katagpuin niyo po ang bawat isa sa amin, Lord God.
Baguhin niyo po, i-transform niyo po, i-develop niyo po yung puso, Panginoon, na ayon sa kalooban mo, Lord God. Lord, 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 change our hearts. We are imperfect, Lord. Meron kaming mga kakulangan, Lord. Pero Lord, salamat sa iyo. Pinupuno mo kami. You are reminding us, Lord God, that you can complete us, Lord. Hallelujah. Let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Let's honor God. Let's honor the Lord. Hallelujah. 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 Jesus. Holy Spirit. Holy Spirit, we invite you in our lives. Holy Spirit. Panginoon, mangusap ka sa bawat isa sa amin, Lord God. Continue to speak to us, Lord God. Katagpuin niyo po ang bawat isa sa amin. Manatili po, Panginoon, sa aming puso, sa aming kalooban, yung honor na ito, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Lord. Hallelujah. Hallelujah. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you. Hallelujah. It's all about you, Jesus. Mga magulang, mga kapatid, we have to place honor to these people around us. Right now, pray for them. Release blessing for those people. Sige po, manalangin po tayo. Bawat isa sa atin, maaaring may mga tao na pinaparemind sa iyo ngayon ng Panginoon. Let's release blessing for those people na pinatawad mo. Release blessing. Come on, pray for them. Pray for them. Pray for them. Sige po, alam ko mahirap. Alam ko medyo mahirap. Pero ito po yung mensahe ng Panginoon. Release blessing. Sabihin mo yung pangalan niya. Sabihin mo yung pangalan niya. Panginoon, itong tao na ito. Nakasakit ito ng kalooban ko. Pero Lord, I want to honor him because I want to honor you. Speak his name. Bless that person. Come on. Come on. Come on. Maaring ito ay kapatid mo, kaibigan mo, best friend mo dati. Release blessing. Release that honor. Release that pray for that person. Sige po, kapatid. 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 Lord, I want to pray for this person. Bless him mightily, victoriously, Lord God. Yung kanyang buhay, Lord God, abutin mo siya, Panginoon. Abutin mo siya, Panginoon. Sige po, release that, kapatid. Come on, come on, come on. Hallelujah, hallelujah, Holy Spirit. Touch these hearts. Touch, Lord God, each and everyone's heart. Lord, Lord, yung hatred, Lord, we cancel it in the name of Jesus. This is not a stronghold anymore. Hallelujah, hallelujah. Release those hate, kapatid. Pray for that person. Love that person. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Holy Spirit. Holy Spirit, pangunahan niyo po kami, Panginoon. Oh Lord. Oh Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the quietness
Come on. Let's pray for that person. Kung meron mang kayong kaibigan ngayon, let's honor this person. Kung yung asawa mo, katabi mo ngayon, pwede mong hawakan siya. Kung sino man yung mga katabi ninyo, kasama ninyo, pray for that person and place honor to that person. Pwede po ba yan? Come on, let this time be a prayer gathering and let's release honor. Ito po yung sinasabi ng Panginoon, let's place honor for each and every one of us. Sige po, touch that person. Touch that person. Touch that person. Touch that person. Hallelujah. Release honor. Bless that person. Sige po mga kapatid. Touch that person. Hallelujah. Pray for him or her. Hallelujah. 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 Come on, let's release. Oh, bless. Thank you, Lord, Kuya Benji. Lord, thank you, Lord, for each and every one of us. Lord, hallelujah. 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 Place honor, Lord, release. We honor this person, Lord God. We speak blessing. We release victory, Lord God. In our household, sige po, panalangin po natin yung ating pamilya. Ang ating buong sambahayan. Manatili po sa ating tahanan yung honor. Hallelujah, Lord. Lord, Jesus, in our family, in our personal life, Jesus, Jesus, Jesus. We want to honor this person, Lord God. Ngayon po, bawat isa, ipanalangin po natin ang ating gobyerno. Pwede po ba yan? With your loud voice, come on. With your loud voice. Are you ready? Are you ready to pray for our leaders here in the Philippines? From barangay captains, from tanods, okay, kagawad, hanggang sa presidente. Come on, let's speak a prayer. Hallelujah. Hallelujah. We want to honor these leaders, Lord God. No, Lord, we don't tolerate sin, Lord God. But, Lord, we recognize your authority in our government, in our country, Lord God. Lord, nilalapit po namin sila sa iyo. Lord, we cancel and we rebuke corruption in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, we cancel every sin, Lord God, in the government. Palitan niyo po ito, Panginoon. Ng pagmamahal sa iyo. Dalangin po namin, Lord God, itong mga authority na ito, Lord God, itong government officials po namin ito, maaaring nagtatrabaho rin sila sa gobyerno, Lord God, mga government employees, Lord, dinalalapit po namin sila sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, maging tapat po sila, Lord God. We release that honor, Lord God. We place, Lord God, the value of this person. Mahal mo rin sila, Panginoon. Iparanas mo sa kanila yung pagmamahal mo sa kanila, Lord. Mahal namin ang Pilipinas, Lord God. Kaya naman, inilalapit po namin ang bansa namin. Abutin niyo po kami, Panginoon.
Papagtagumpayin niyo po ang Pilipinas. Papagtagumpayin niyo po, Panginoon, ang buong bansa na ito, Lord God. Pagpalain niyo po, release those blessings, Lord God, in our country, Lord God. Release, Lord, the victory, Lord God. Ibangon niyo po muli, Panginoon, ang Pilipinas. Ibangon niyo po, Panginoon, ang mga leaders na ito, Lord God. Mamuhay po sila na ayon sa iyong kalooban. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We speak your word to them. Oh Lord, oh Lord. Let's pray for the leaders of this church. Lalo na po sa ating pastor. He needs honor. He needs honor. Pastor po natin siya. May mga weaknesses po siya na physically weak po ang pastor natin. Can we honor him? Can we honor him and his family? And his family. Can we pray for them, mga kapatid? Can we pray as a church? We want to honor our leaders, lalo sa aming pastor, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, Lord, Lord. Panginoon, pagalingin niyo po ang aming pastor. Papagtagumpayin niyo po ang aming Pastor June, Lord God, sampu ng kanyang pamilya, Lord God. Yakapin niyo po sila, Lord God, as a family, Lord God. Ikaw, Panginoon, Lord God, ang siyang patuloy na manguna sa kanilang buhay. And Lord, we place honor to them. We want to honor them, Lord God. We want to respect them, Lord God. Lord, ikaw po ang patuloy na magtaas sa kanila, Lord God. Lord, give them wisdom, lalo na sa aming pastor on how he lead our church. Lord, salamat po dahil pinagkalooban niyo po kami na mabuting pastor, Lord. Salamat po, Panginoon, dahil meron po kaming tatay spiritually for each and every one of us, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Panginoon, itinataas po namin siya sa iyo. Wala man siya dito ngayon. Pero kung nasaan man siya, Lord, abutin mo siya ngayon. Abutin niyo po siya, Lord God, ngayon. Yakapin niyo po siya, Lord God, ng iyong presensya. Hallelujah, hallelujah. Lord, 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 we love our pastor. Yakapin niyo po siya, Panginoon. Comfort him, Lord God, in times of need. Sa kanya pong pangangailangan, Lord God. Provide anuman yung pangangailangan niya, Lord God, physically, emotionally, spiritually, Lord God, psychologically, Lord God. Lord, I pray, palakasin niyo po ang aming pastor. We place honor, Lord God. We honor him, Lord God. We honor him, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Now let's honor the Lord. When I look into your holiness, into your love, when all things that surrounds become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart. Let's reach the heart of God. Hallelujah.
When all things that surrounds become shadows in the light of you. Let's worship the Lord with your own voice. Let's worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we want to honor you above anyone else, anything else. Let's worship the Lord. Hallelujah. Yes, hallelujah. The reason I live is to worship you. Amen. In only you. Sabihin natin yan sa Panginoon. I worship you. I worship you. Puso sa puso. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. The reason I live is to worship you and only you. I worship you. Hallelujah. Pinakamataas na papuri sa Panginoon. Hallelujah. Let's worship the Lord. Let's worship the God who loves us. Let's worship the Lord. Let's honor God. Let's honor the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, hallelujah. I worship you. Lord, we worship you. We worship you, Lord God. Salamat po, Panginoon, hindi mo kami binigo. The reason I live is to for the last time, and for the last time, let's worship the Lord. Hallelujah. I worship you. Let your Holy Spirit, Lord God, empower each and every one of us, inspire us, encourage us, Lord God. Patatagin niyo po ang bawat isa na nangihina, Panginoon. Hallelujah. Is to worship you. Hallelujah. And only you. I worship you. I worship you. Panginoon, salamat po for reminding us to bring honor to your name, the name above all names, the one whom we love. His name is Jesus. Lord, we want to love you more. We want to worship you above all, Lord God. We want to honor yung pinakamataas na parangal, Panginoon. Sa iyo lamang po ito, Panginoon. Hallelujah! 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 Sige po, pinakamataas na parangal para sa ating Diyos na buhay. Name above all name. Lord, we honor you, Lord God. Thank you, Lord God. Huwag pumawala sa amin ito, yung culture of honor. In our family, in our workplace, in our personal life, in this church, Lord God. Maipractice na namin dito pa lang sa lupa, Lord God, yung honor culture. Lord, we want to place an honor to your name. Thank you, Lord. Thank you for reminding us. Sige po, pasalamatan po natin ang Panginoon. Let's thank the Lord. Let's thank the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Thank you, Lord, for reminding us. Sa iyo ang kapurihan, ang mataas na pagsamba, mataas na puri, mataas na parangal sa iyo lamang, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Glory to the God. Hallelujah, Lord. Holy to the holiest of holy, O God. Holiest of holy, O God. Ikaw po ang Diyos na kabanal-banalan, O God. And we honor you, Lord. We honor you. We give you all the praises. We give you all the glory, Lord. Ikaw ang Diyos sa kataas-taasan, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng kabanal-banalan, O God. Lord, we honor you. Salamat, Lord. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Hindi mo kami hinahayaan, Lord, na nagkakasala. Hindi mo kami pinababayaan sa aming mga kahinaan, Panginoon. You always remind us, Lord. Salamat sa paalala. Salamat, Lord, sa paalala, Panginoon. Kami man ay nagkakamali, Panginoon. At hindi namin pwedeng, Lord, hamakin ng sino man, Panginoon. Dahil ikaw nga minahal mo kami, Panginoon. You created us, Lord, in your image, O God. Hindi mo kami hinayaan, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan. Hindi mo kami, Panginoon, binibigyan, O God, ng anumang mga bagay na magpapahina sa aming mga pananampalataya because you are God. You are God. You are a loving God. Ikaw ay Diyos na mapagpatawad, Panginoon. Ikaw ay Diyos na mapagmahal, O God. We honor you, Lord. We give you the glory, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Sa mga panahon na hindi ka namin nakikilala, hindi ka namin kinikilala, Lord God. Hindi namin naalalang magpasalamat. Hindi namin maalala, Panginoon, na bigyan ka ng papuri. Hindi namin, Panginoon, naalala na manghingi kami, Panginoon, ng direction mo, God. Patawarin mo po kami, Lord. Salamat, O God. Salamat sa paalala, Panginoon. Continue to bless our spiritual life, Lord. Continue to bless our Christian church, Lord. Continue to bless our leaders, Lord. We bless mo ang aming pastor, Panginoon. Bless his family, Panginoon. Huwag mo po silang pabayaan, Panginoon. Patuloy, O Diyos. Patuloy, Panginoon. Ginagalang namin sila, Lord. Kinikilala po namin ang kapangyarihan mo over their family, Lord. Hindi namin pwede, Panginoon, bigyan ng anumang masamang kaisipan, Panginoon, dahil ikaw nga ang naglagay sa kanila, Panginoon. Salamat, salamat, Lord, sa buhay ng aming pastor, Lord God. Salamat, Lord. Salamat po, Panginoon. Alam mo, God, gaano po namin siya minamahal, Panginoon. As we honor you, Lord, teach us to honor our leaders. Teach us to honor, especially po ang aming pastor. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo. Napakabuti mo, Lord God. Lord, sa aming pag-iwahiwalay, ikaw po muli ang sumama sa amin, O God. Ipaalala mo, Lord, ang mga salitang narinig namin ngayong umaga, Panginoon. Ipaalala mo sa amin, Panginoon, that your presence, Panginoon, ay laging nasa amin, O God. Anytime, anumang oras, Panginoon, na hingin namin, anumang oras na hahanapin ka namin, Lord, lagi ka lang nandyan, Panginoon. Lagi ka lang pong nandyan. Salamat po, Panginoon, sa mga mensahero na ginagamit mo, Panginoon. Bless them, Lord. Bless mo po si Pastor Franby, O God. Bless mo ang mga leaders namin. I-bless mo, Lord God, ang mga workers namin. I-bless mo, Lord God, ang mga kasamahan namin sa church. Salamat po ng marami, Panginoon. We give you all the glory, all the praises,
Salamat po. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Amen. Taas natin ang ating kamay. Taglayin po ng bawat isa ang basbas at pag-ibig na ating Diyos Ama sa langit, biyaya at patuloy na pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak, pakikipisan at gabayan ng Diyos Espiritu Santo ngayon at magpakailan pa man. Amen and amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless us all. Hallelujah. Hallelujah.